Hindi na raw sapat ang mga diplomatic protest sa gitna ng mga insidente ng pangaharas ng China sa West Philippine Sea, ayon mismo kay Pangulong Bongbong Marcos. Ang tinagurian namang monster ship ng China Coast Guard na ilang araw nang nag-iikot sa ating exclusive economic zone, pabalik na ng China. Saksi si JP Sorian. Sa loob ng 10 araw, gamit ang dark vessel detection technology mula Canada, na-track ng Philippine Coast Guard ang galaw ng pinakamalaking Coast Guard ship ng China, ang CCG-5901. Ayon sa PCG, mula noong umalis ito sa Hainan, China noong June 17, dumaan ito sa Parola at Pag-asa Island noong June 19. Nag-overnight ito sa Zamora Reef. June 20, pumasok ito sa Kagitingan Reef kung saan may artificial island, ang China. Posibleng nag-resupply ito roon bago pumasok sa exclusive economic zones ng Malaysia at Brunei. Naglayag ito panorte at pumasok muli sa EEZ ng Pilipinas. Dumaan sa Rizal Reef at nag-supply stop sa Panganiban Reef noong June 23. Gayon din sa Lawak at Patag Island at sa Escoda Shoal kinabukasan. Sa isang punto ng paglalayag ng tinaguriang monster ship, mahigit 30 nautical miles na lang ang layo nito sa El Nido, Palawan. Mula roon, naglayag ito pabaho de Masinloc o Panatag Shoal, kung saan sumama ito sa 3 pang barko ng China Coast Guard na nakadeploy sa lugar. Ilang oras din ang mga ito sa Panatag Shoal bago bumalik sa China. This is the first time na inikutan niya ang ating mga maritime features. What the People's Republic of China really wants to do is to challenge our territorial sovereignty over those waters. Batay sa mapa mula sa PCG, isa sa dinaanan ng barko ang Ayungin Shoal, kung saan nagkaroon ng komprontasyon ang China Coast Guard at Philippine Navy kamakailan. Napag-usapan ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. at US Defense Secretary Lloyd Austin III ang nangyari sa Ayungin noong June 17. Patuloy raw ang suporta ng Amerika sa sovereign rights ng Pilipinas. Nauna nang nanawagan ng ambassador ng Amerika sa Pilipinas na itigil na ang pangharas ng China sa mga barko ng Pilipinas at anilay pakikialam sa freedom of navigation ng ibang bansa. Ang Chinese Embassy naman pinulaan ang pakikialam ng Amerika na hinahype daw ang tensyon para sa sarili nitong interes. Naniniwala rin daw ang China sa dialogo at konsultasyon at handang makipag-ugnayan sa ASEAN countries. May diplomatic protest na ang DFA kaugnay sa nangyari sa Ayungin Shoal noong June 17. Umabot na sa mahigit 100 protesta ang inihain ng Administrasyong Marcos sa iba't ibang insidente ng pangharas. Pero batid ni Pangulong Bongbong Marcos, mukhang hindi na yan sapat. Kasi papatawag natin yung ambassador, sasabihin natin itong posisyon namin, hindi namin gusto yung mangyari, and that's it. But we have to do more than that. Sabi ng Pangulo, kinausap niya ang AFP Western Command matapos mabanggit ng Executive Secretary na maaaring misunderstanding o posibleng aksidente ang nangyari. Because nung una, hindi tinitignan pa lang namin yung data. Baka nagkamali lang. Pero mula nung napunta ako sa Westcom, sinabi ko ano ba talaga nangyari? Maliwanag, hindi misunderstanding. Talagang pinuntahan tayo para harangin ang ating resupply. Pero sinang-ayunan ng Pangulo ang binanggit ni Bersamin na hindi pa ito armed attack na mahalagang punto dahil requirement ito para i-invoke ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika. It's not armed. Walang pumutok. Sir, bakit hindi tayo tinutukan ng baril. But it was a deliberate. They boarded a Philippine vessel and took the equipment from that Philippine vessel. It is essentially an illegal action that was taken by the Chinese forces. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano ang inyong saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.